sa atong Ginoong Diyos. Pusog mo din ano? Kahinayin na rin mo na pusog mo din. Hallelujah! Praise God. So, ang atong tanaw karon ay ang mahitungod sa pagtuo nga napasikat sa panalangin. Mituo siya dahil doon na siya panalangin. Pero pag wala na panalangin, basig muundang ang iyang pagtuo. Daghang mga tao nga nagatuo o Kristohan, maging Kristohanon, nagsugod nilang pagtuo tungod sa panalangin. Naway bisag wala na ang panalangin, padayon nagyapon ang pagtuo. Amen? Kaya ang tanana sa ato, bisag atong gilinhawa, panalangin man na sa Ginoo. So tanaw nato sa John chapter 6, verses 24 to 34. 22 to 34. Balos-balos tagbasa, ako ang una sa verse 22. Matod pa sa verse 22, sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw, nakakita nga usara sa sakayan ang nahibilin dito. Nasayon sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan, uban sa iyang mga tinunan nga naggikan nga sila ra. Hinoon dito'y ubang sakyanan gikan sa Tiberios nga ay verse 23 di ay di kan maklaro. Verse 23. No dito yung ubang sakyanan gikan sa Tiberios nga niyang budol sa lapit nila sa salamat. Verse 24. Sa pagkamatikod sa mga tao nga wala dito si Jesus o ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan o nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. 25. Sa nakitaan na nila sa Jesus dito sa tabok sa lanaw sila kanila. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kung dili tungod kay nakakaon man kamo sa paan og nangabusog. 27. Ayaw kamo pangawala ko sa mga Busag ipangutana nila siya kung sa may among buhaton aron matuman pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. 29. Sila mitubag unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo. Unsa may imong himuon. 31. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo, dili si Moses ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. 33. Sila miingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay niining maong pan, mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo nining kahaponon, O Lord God, sabi mo sa imong reading word, Panginoon, 2 or 3 gathered in your name, anak ka sa ilang kalagitnaan, O Lord God. Bisag wala ka namo nakita sa among mga mata, Panginoon, physically, O Lord God, pero kami ay mituo nga kauban ka namo, pinagi sa imong Espiritu Santo, dahil gisaad mo man kini, O Lord God, sa imong sa mga Kristohanon, Panginoon. Buksi Ginoo ang among mga spiritual eyes, understand nga para masabtan namo Ginoo ang imong mensahe sa hapong ito, Amahan. Panalangin ni Ginoo ang matag-usan na anya karon dinhi according to their needs, O Lord God. Salamat, Amahan, in Jesus name. Amen. Okay. So, ang panalangin nga nakabase sa ang pagtuo nga nakabase sa panalangin sa atong Ginoong Diyos.
nakabasa sa atong praise God. So, madunggan mong gani sa pan. Paano kami pa? Madunggan ni sa dito sa US, dito sa Brunei, sa Canada, o uban pa. Mga kaigsunan na to sa Manila. So, sa before pa ani nga sa chapter 6 verse 22 to 34, anaa na dito nga ang atong Ginoong Kristo nagpakaon sa 5,000 nga mga lalaki. Walay apel ang mga bata ang mga babae. So more or less ang ipakaon sa atong Ginoong Kristo ay mga 10,000. Anaa nag-ayos siya sa masakiton. Muna nga kining mga tawhana pagkakita nila sa milagro sa atong Ginoong Kristo, nagsunod-sunod dayon sa ila. So makita nato dinhi karon nga unsa ba ang motibo sa ilang pagsunod-sunod sa atong Ginoong Kristo. Kung tan-aw na ako nga nato karon murag tinuod na kini nga mga Kristohano no, murag in love kaayo sila sa atong Ginoo dahil kung asa ang Ginoo to sila dito. Pero ayon sa gisaysay dinhi sa atong Ginoong Kristo, tungod kay nangabusog sila, gipanananginan sila sa Ginoo, nagsunod-sunod siya kaniya. So, dapat ang atong pagtuo makabasig sa iyang written word sa atong Ginoong Kristo. Sa chapter 6 verses 22 to 23, matod pa din sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw katong nagsunod-sunod sa iya, nakakita nga usara sa sakayan. Ang nabilin dito, nasayon sila nga si Jesus wala mo sakay sa sakayan, uban sa iyang mga tinunan nga nagikan nga sila ra. 22 verse 22 to 23. Verse 23. Hinoon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo. Doon sa dapit diin ang mga tao mikaon sa pan tapos makapasalamat ang Ginoong Hesukristo. So, ayon sa giingon din kaning mga tawhana nagasunod-sunod na. Gani before ani ay gusto nilang sapilitan or i-force na himuon nila ang atong Ginoong Hesukristo nga hari nila. Dahil sa tanaw nila nga mo nagini magluwas sa atong slavery from Roman bandit sa empire sa Roma nga maka-independent na gida og siya ang atong himuong hari. By force mo nang mipahawa ang atong Ginoong Hesukristo miadto sa ilang or sa awaaw nga dapit nag-ampo samtang gipaabot niya ang iyang mga disciples. So kini kahang mga tawhana nga gasunod-sunod sa Ginoong Hesus, tinuod kaha kini sila nga ang ilang desire sa ilang kasing-kasing ang Ginoo or ang panalangin lamang nga maihatag ang Ginoong Hesus. Daghang mga tao nga gusto lang sa panalangin. Pero ang Ginoo dili na nila gusto. Gusto lang nga produkto sa ilang pagsunod-sunod, panalangin na yun. Daghang mga tao nga gusto mo atos langit, pero di sila gusto mo sunod kay Jesus Christ. Muto lang sila sa langit. Ang bagsang nga na, pagkakruyo rin sila. Pero mga pagkakruyo ba? So lagi yun, di sila makaabot. Ang message ganina ni Pastor Ibon ay about 10 virgins. Ang 5 ay active, doon na sila preparasyon yun dahil doon na sila reserva sa ilang lana. Ang 5, walay preparasyon. Munang wala sila dawata sa Ginoo, bisirhan sila. Ibig sabihin, dili sila makasulod sa gingarian sa Diyos. So, sa ato ang basyakin nato, doon natin pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o gumikan niya nga pagtuo ang atong mga batasan. Unang-unang din ang atong mga batasan. Dahil ang atong mga batasan sa wala pa tayo relasyon sa Ginoo, lahig yun. Ang gusto lang nato nga mga tao katong sigitag panalanginan. Sigitag panalanginan na atong gusto sa unang sige kita nga makakuanan ba, makaisa lang, makaisa. Kaya lang makaisa ka lang, makalamang. Gusto nato nga makalamang ta sa ang mga tao nga wala pa sa Ginoo kadalasan ng yun. Majority of them dili na siguro tanan, pero majority kay gustong makalamang yun. Sa iyang isikatao kanino man. Unang so muna
So, most of them only desire the blessings nga maihatag dili ang Ginoong Hesus mismo. Blessings lang ang ila. Dili na sila sa Ginoo. So, ang purpose sa milagro sa Ginoong Hesus was that He might teach them. Matod pa sa atong ibasa kanila, maagian nato na ang milagro daw para makatuon sila kung unsa ba ang mensahe nga gibuhat sa atong Ginoo through His miracle. So, ang mga milagro, dunay mensahe na para sa kahimayaan sa atong Ginoong Jesucristo. Mao kini ang ministry of grace and truth. Sa grace, ang Lord feed the hungry. Sa before ani, tungkol sa ang grasyang ipakaon niya ang mga tao nga kuan ka ng gigutom na. More or less 10,000 ka tao. Pero ang kamatuoran usab, He give them the Word of God. Muna nga doon na gani mga milagro ang Ginoo na una gid ang Word of God para masabta nila. Kasi man siguro kaulahi pero naagid ang written Word of God dahil mo gini ang basihan. Matod pa ni Apostle Paul sa Romans chapter 1 verses 16 to 17. Tanaan raw nato bi ang Roma. Romans chapter 1. Bible mo pa. Okay. Kini ka. Romans chapter 1 verse 16. 16. Matod pa din, hey? Roma 1:16. Dili ko ikaulaw ang maayong balita. Unsa man ning maayong balita? Written word of God. So dili daw niya ikaulaw ang maayong balita nganuman kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. So ang written word of God mao ang gahom sa Dios sa tanang mga tao nga mutuo. Dili ang milagro, dili ang unsa pa man ang giingon dili sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul ang iyang pulong nga naa sa Bible. Kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hudiyo ingon man ang dili mga Hudiyo. Ang nasulat sa Bible nga pipila na ipipila naluwas sila tungod sa milagro sa Ginoo gamay ra kayo. Ang natural gyud pinaagi sa pulong sa Ginoo. Itudlo ang pulong sa Ginoo diha man sa mga street preaching o diha sa simbahan sa mga Kristiyan asa man small Bible studies i-share sa one-on-one ang pulong sa Ginoo, manglihok ang Espiritu Santo konbiktahin ang tao nga nakadungog sa pulong sa Ginoo dahil itudluan, mag-born again siya, magkaroon siya ng pagtuo. Sumugi na ang normal nga basihan sa Ginoo, munang gahom sa Ginoo, munang gisugod din niya ang tanang mga Kristohanon nga itudlo ang iyang pulong. Nato na mabasa? James? Sige, ano lang tumaga, James? Mabasa nato na, halimbawa sa Great Commission, Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Matod po niya, himuang ang tanang tao sa dimo kalibutan na akong mga disciple og tudlugi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. So diha-diha, ang atong pagkakristohanon hanggang may buhay ana ang panglihok sa Espiritu Santo para ang atong pagkatao ma-transform according sa atong Ginoong Jesucristo. Manang tawag nga sanctification. I-sanctify kita sa Espiritu Santo pinaagi sa iyang pulong. Munang hinungdan nga every Sunday na pagtudlo sa pulong sa Ginoo para ma-absorb nato bisag wala tay Bible, madugdungan nato ang pulong sa Ginoo, at least do na tay guide. Amen? Matod pa ni Haring David, Thy word is the lamp unto my faith and a light unto my path. Sabi na siya, unsa to, Leng? Ang imong pulong ay suga o danag. Psalms 119 verse 105. Sa Old Testament. Basta, your word is the lamp unto my feet. O kalawalin, sa imong now, sila yung Old Testament, di sila katuwa sa Old Testament din, no? So, ang gato.
Psalms 119 verse 1 of 5. Itudlo para atong madumduman, bisag wala tay Bible, do makakanbi ang Espiritu Santo dahil medyo di magani na ni memorize, pero at least medyo kuan na nato ang pulong sa Ginoo. Di man na kanang kuan gyud detalyado, pero at least na nasa atong una-huna. Basa, Ling. Wala si Eli Seriano, no? Basa. Salmo 119 verse 1 to 5. 105. No. 1 to 5. 105. Ay, 105. Dili, 119, 105. Ay, Verse 105. 105. ay. 119, 105. 119, verse 105. Go. Ang imong pulong maoy suga nga magtultol kanako ug maoy maghayag sa akong giagian. Ayan. Agianan. Suga. Lahi sang suga, no? Lahi ang kahayag. Ang suga mo niya ang nag-produce og kahayag. So, mao daw ang suga sa iyang agianan o nagtultol kahayag sa iyang may nagtultol sa iyang man. So, muna ang pulong sa Ginoo. Muna ang written word of God na matod pa ni Apostol Paul, dili niya ikaulaw. Kay mao kini ang gahom sa Ginoo para pagluwas sa tanang mutuo. Verse 17. Kaya Romans chapter 1 verse 17, kay ipadayag sa maayong balita sa written word of God ang paagi sa Dios sa paghimong matarong sa tao o kini pinaagi sa pagtuo gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Live by faith. Gikan sa pagkailan nimo sa Ginoo hangtod sa pag-atubang mo sa iya dahil kuhaon ka na niya. Ang imong kinabuhi adlaw-adlaw ipuyo mo sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya kung ipuyo nato sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanantang binuhatan bunga na sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Walay ato anak. Muna ko kung mahimo man tang maayong tao, dili tungod sa atong kaugalingon kundi tungod sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o sa tabang sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Yan. Hindi mo kayo madugay tayo sa ay, sa iyo pa man tayo, alas 4. Okay naman mo din, kaya din naman noon ay. Kami biyay pa, sige. Pero abutan yung alas 6 ano. Kita laksal ko pag-updates din eh. Bawi-bawion ako. Total ugma. Di pa kalag-kalag ugma, no? Ugma maayos iya to sementeryo para magdagkot sa kandila. Para ang mga silingan nga mga dili Katoliko, ay mo nagtrabaho na ako sa una, pagka mas kalag-kalag ako dahil sa mga kandila nga dagas pa. Kaya sige man to sa unang brown out, dako ang tabang. Okay, pag brown out ba kasagaran kandila dahil pang sa kaan. So, muna ako trabaho sa una, sa wala pa ko na born again. Ang silingan naman yung cemetery dito sa Manila. Sa Manila pa ka dito, Quezon City. Ito dayon. Daghang kaya. Dili ako sa pagkaon kay di man na tinakloban. Ang kandila kay suga man lang. So palenta, matod pa din sumala sa kasulatan ang gihimong matarong sa Dios mabuhi pinaagi sa pagtuo. Ibig sabihin adlaw-adlaw ang iyang kinabuhi nagsumikad sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Munang live by faith, not by sight. Pero lahi sa itong imo-imo ka nga adun kwartahan ko bisag wala kay kwarta. Ay kay kwarta. Basin sa unahan na kanay kwarta, di ba? Ampo ka lang na ang imong panginahanglan tubagon gid sa Ginoo. Kay mo man iyang saad. Saad na sa Ginoo nga di kung gyud kanang iyaging tumanon basta ma-meet mo ang requirements. Seek ye first the kingdom of God, ibig sabihin unahon mo ang Ginoo, munang mupuyo ka sa kada adlaw sa imong kinabuhi pinagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things you need, you worry, will be given unto you. Muna ang pagtuo. Muna ang pagtuo nga bisag wala pa, alam mo nga ang imong gituohan kayang mo supply sa imong panginahanglan. Amen. Dili sa alubihin, no, wala pa tayo nadunggan nga namatay sa tungod gutom, no? Namatay tungod sa kabusog. Daghan nga namatay tungod sa kabusog.
urom. Gani sa Christmas talagang matay anak to sa Christmas. Kay sige minantikaan mga tamis ang mga pagkaon. Pero bihira kaayo nga nakadungog tangan na namatay tungod sa gutom. Dinis Pilipinas wala gid ko makadungog. Dito naman na sa Africa banda nga kamatay tungod sa gutom kay lisod man gud nila ito pag gutom gyud. Wala may ilang mga dahon nga ilang mga masabsab na lang pagkuhan. Wala sila'y kamunggay. Wala sila'y mga alugbati nga masabawan lang pana. Okay na. Okay na. So wag niyo mamatay sa gutom sa Pilipinas. Buhi gyud. Kung way kanon, basta di ka kay kakontrol sa imong silingan, makapangayo pagbaho dito. Pero kung kontra ka gali sa imong mga silingan, alisod ka imong baho. Diba? So, asa na ba ta? So wala niya, mao kini ang yun na nga ang ministry of grace. Gahatag ang atong Ginoong Kristo sa atong mga panginahanglan. Ang atong Ginoong Dios na agid gakamigin ang atong mga panginahanglan. Bisan usay ka kulbaan pa, bisan usay gawuri ta, pero naagid pag-abot sa saktong panahon. Wala kita, di kita kamatay sa gutom. Musa nga, naasap ang iyang pulong. Muni ang truth na dapat mahibawan sa bawat Kristohanon. Dahil ang Kristohanon lamang ang pwedeng makabalo sa pulong sa Ginoo nga ang iyang pagkahibalo sa pulong sa Ginoo ay mai-practice niya sa kada adlaw, living by faith. Ang pagbuyo niya sa pagtusa atong Ginoo Kristo pinasikat usab sa pulong sa Ginoo, magatultol, suga o kahayag nga magatultol sa adlaw-adlaw niyang kinabuhi. So importante kayo ang pulong sa Ginoo. Kung walay pulong sa Ginoo, purgatorio ra ang tao. Purgahon ka pa dito. Lisod ka makasulod sa kuan langit kay purgahon ka pa. No, James, no? Pero walay purgatorio ha. Langit o impierno ang giingon sa Biblia na ay sasam diha nag-uwang sa langit o sa purgatorio, figure of speech nga ang message dito nga ang taga-langit di gid makaadto sa impierno maliban lang kung itugot sa atong Ginoong Dios. O ang sa impierno di gid siya makaadto sa langit bisag daghan sila architect dito, daghan sila mga engineer nga namatay, di gid sila makaadto sa langit dahil mo na ang pagbuot sa Ginoo. So, para di kayo lisod, di kayo ngilikuan, purgatorio ta na lang. Amen? Kakadunggan no? Sa ano. Bahayas, pastor, no? Burning bus niya kay namaghapo yung purgatorio niya. Ang purgatorio, ang meaning sa purgatorio, a purge. Dapit nga, ikaw ay i-purge para maadto ka daw sa langit. Pero lagi mo na anak ang Ginoo. Purgahon ka, purge, para malimpyo ang imong tiyan, wala ang bitok. So, gusto nini matawhana ang pagkaong pisikal. Kagaya ng hamburger, kagaya ng spaghetti, kagaya ng bugas mais kung naanay mga diabetes. Walay diabetes gani, mga batanon pa, tira sa mga humba diha, tira sa mga auditson kay batanon pa man, malakas pang resistensya. Pag abot na ganit sa 50, hinay-hinay na kay luya na ang resistensya. Kung awaton nimo sa pagkinabuhi sa batanon ka pa sa mga 30, 20 pang imong edad, paingon ka sa ospital. Sa batanon pa, pwede mag-jogging og layo. Pagka senior na, sa 60 na, walking na. Kakiang na, o. Muna ka, bisan ang mga bukog, hinay na ang mga bukog. Kung mga kuwan, dali na mapiang ang senior. Dali na mapiang. Matod pa ni Dr. kanang Des TV, sikat na TV, nagkatunog sinano? Willie Ong, matod pa ni Willie Ong, pag senior ka na, di ka na magkaon o sige kaon o sinugba labi nagkarne. Kaya di ka mahilisan magkalibanga kaon niya. Mga gahi, dukod, di na pwede ka ayo. Paminsan-minsan lang, pero diligid pirmi pareha sa batanon. Kaya ang imong pangtunaw daw ay mahina na, kaya tigulang ka naman, magkalibanga ka dayon.
lisod na ba ning tigulang daw magkalibanga, kay minus ko og resistensya. Mubaba na yung dugo na dali ang matay. Na hinahinay kita dali sa tamis, ang mga senior na sila Pau, sila ni Darling, di sila okay pas di sila sa kwan, bulyada gyud. Muna nga normal ang tao pag abot sa 50 na ano yung mga sakit dayon. Hinay na magresistensya. Nagaling ako kay kusog-kusog ko resistensya. Physical, pero dili na gusto ang kamatuoran nga mao ang pulong sa Ginoo. O sa kaulahian, kadaghanan sa ilan na miya na sa Ginoong Hesus. Kay physical naman lagi. Kung atong tanawon ang gospel record of our Lord Jesus Christ, wala siya na-impress sa kadaghanang mga tao nga nagsunod-sunod sa iya. Nga naman, nakabalo siya sa ilang mga kasing-kasing. Gusto lang aning mga tawhana ang panalangin. Muna nga, halimbawa, atong nagtudlo na rin siya sa kuan about sa pagpugas. Siya nga, ang nahulog sa dalan, na nahulog sa mga dalan, wala makalahutay. Nahulog sa batuan, wala gihapon nakalahutay. Nahulog sa sagutan, wala gihapon nakalahutay. Isa lang kaklase nga kasing-kasing sa tao ang milahutay. Katong nahulog sa maayong yuta o gidawat nila ang pulong sa Ginoo, munang namunga sila. Daghan kayo to sila. Pero wala ma-impress ang atong Ginoo. Kaya nga naman, alam niya ang kasing-kasing sa tao. Dinhi daghan na kaida niya crowds nga nagsunod-sunod sa iya. Munang gitudluan niya sila sa kuan. Hinahinay na din silang namiya niya chapter 6 ng the Gospel of John. Namiya na din sila dahil sa kuan nila, di man sila pauyunan sa atong Ginoong Kristo, agsupuhon man gudayon sila, agsupuhon gidayon sila. So, wala ma-impress ang atong Ginoong Kristo sa daghang followers niya. Na-impress siya katong followers niya nga nagapamunga. Unang-una sa atong mga batasan. Ikaduha, namunga usab nga naay mga tao nga atong nadala sa gingharian sa Dios nga nahimong parehas nato og batasan. Amen? Kay kung unsa ang imong batasan, mausad na ang imong madala. Kung sige ka pangdaot sa mga tao, ang imong madala, imong ma-disciple, pangdaot sa mga tao. Amen? Sige, amen. Naibangan sa Ginoong Hesus that their motives were not pure. O ang kadaghanan sa ila, gusto lang musakit sa mga milagro nga iyang gabuhaton. Mga curious lang naman, mga milagro sa dili ta dapat mailad sa popularity sa Ginoong Hesus sa ingon ni ini nga klase. Yun nga, sa mga tao sa atong kapanahonan karon, wala gina nga kung tanawon mo ganin sa Biblia, ang gidayeg sa Ginoo, naisulti ko na balisawa na, sa Book of Revelation, sa 7 churches, katumang mga simbahan nga gagmay. Ang mga dagko, kuan naman sila, kayang-kaya na nila. Munang wala dahil ka sa atong Ginoong Kristo, bahalang daghan sila. Mga mayaman sila nga mga kuan, Kristohanon lang tanaw. Wala sila dahil ka. Ang gidayeg sa Ginoo, ang Church of Philadelphia o ang Church sa asa ba isa? Sa church? May tabang lin. Basta duha lang sila, duha lang at church ang gidayeg sa Ginoo. Kini nga mga simbahan, mga gamay na daw ang ilang kusog. Pag dako nga simbahan, dako na kusga na nga simbahan. Wala ma-impress na ang atong Ginoong Kristo. Ang na-impressan sa atong Ginoong Kristo, kadtong mga tao nga nagasubmit din sa iya. Unsa ba ang mga tao nga nahigugma sa atong Ginoong Kristo, kadtong mga tao nga nag-ubi sa iyang pulong. Unsa ba ang hulagway sa mga tao nga mature Christian, mga banal na mga Kristohanon kadtong nag-ubi sa pulong sa atong Ginoong Kristo sa iyang mga sugo. Matod pa sa atong Ginoong Kristo sa John chapter 14 verse 15, if you love me, John chapter 14 verse 15. Ninging sa atong Ginoong Kristo sa iyang audience, if you love me, you will do what I command. Tanaw nato gani. English to meaning din siya. Sister ko. Sister Daisy mo basa? Dili. Ako na lang Sister Daisy. John chapter 14 verse 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo o iyang pulong. So ang nahigugma sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Kristo, nagatuman sa iyang pulong.
Pag nakatuman ang usa ka Kristohanon sa iyang pulong, mao ni ang Kristohanon nga nahigugma sa Ginoo, mao ni ang Kristohanon nga mature sa ilang pagtuo sa atong Ginoo, mao ni ang mga Kristohanon nga balaan. Dili tong Kristohanon nga nakagungslid nga nakanigay sa balaan kay tanahon. Outside lang na, outward lang na. Ang balaan nga Kristohanon, ang mature nga Kristohanon, ang nahigugma nga Kristohanon sa atong Ginoong Dios kadtong nagatuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Manang yun ang ingon ang Pariseo nga unsa man ang labing sugo sa balaod sa atong Ginoong Dios, ingon atong Ginoong Hesukristo, higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing kalag hunahuna muna ang the greatest of pinaka-importante nga sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Higugmaon siya. Pero pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga, kung gihigugman ninyo ako, gituman ninyo ang akong sugo. So, sa buo di pasabot nga ang usa ka tawo, Kristohanon, nga nagatuman sa sugo sa Ginoong Hesukristo sa atong Ginoong Dios, nahigugma na sa Ginoo. Huli na siya nga tao sa Ginoo. Mature na siya nga Kristohanon. Amen? Yun. Gamay lang mga tao nga gustong himuong Savior and Lord ang atong Ginoong Hesus sa ilang kinabuhi. Excuse me. Sa ilang kinabuhi. Gusto lang nila nga hilir ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo, provider sa ilang mga panginahanglan na adayon ang Ginoo, hatagan din sila, or mo rescue sa ilang tinuyuan nga problema. So daghan ba yatag tinuyuan nga problema? Amen. Daghan tag tinuyuan. Gusto lang nato ang Ginoo ana rescuer, pangpatay sunog, bumbiro ang atong Ginoong Hesukristo. Pag walay sunog, walay problema, diha ka sa daplin. Pag nanay problema, nanay sunog, tawag dayon. Kaya di ko na ni kaya. Daghang mga tao ingon ana. Amen? Lagi kay kasi nabot kita. Daghang ibitaho. So mula sa John chapter 5 verse 10, apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat las. Ingon ang Ginoo las nga usa ka baso nga bugnang tubig ihatag nimo sa iyang servant, dili ka mawad-an sa reward sa atong Ginoong Dios. Kulang lang sa bugnaw. Okay. Sunod bugnaw lagi na. So, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga dili sila mo are kining mga tawhana ang kadaghanan ani sa atong Ginoong Hesukristo sa kinasing-kasing. Dili sila mo anha mo duol sa atong Ginoong Hesukristo para unta makabaton sa kinabuhing dayon. Nakahibalo ang Ginoong Hesus sa sunod sa ilang kasing-kasing sa atong mga kasing-kasing. Naibalo siya nga ang unang hinungdan nganong nagasunod kining mga tawhana kaniya ay tungod sa milagro nga ilang nakita o giining higayuna tungod na sa material nga pagkaon. Nga pagka verse 34 dayon ingon dayon sila nga tagay kami niya anang pagkaon Ginoo para dili nami kapuyan si pangita. Wais ning matawana. Wag sa malaytan woman na inagin din siya nga tagay ako og lang tubig nga sa kinabuhi Ginoo para dili na ko magbalik-balik ni sa tabay para magkalos. Normal lang yun na, no? Normal lang sa tao dahil kuhan, gusto sa tao ang easy nga kinabuhi. Walay tao nga gusto dunay problema, amen? Maglisod-lisod, wala. Dahil kung may tao nga gusto niya maglisod-lisod, ang tanaw ni mo ana nagtiriring nga tao. So ang gusto gid sa tao ay kuan kanang sayon nga kinabuhi, easy. Pero nga atong Ginoong Hesukristo, no, wala man, di man easy ang iyang kinabuhi, di ba? Easy bang iyang kinabuhi? Pagpakatawan niya, di siya nagpakatawa sa karpintero. Pobre nga balay, pobre nga Pinoy-anan. Ang tunga namatay siya nga, halos po, tanaw ni mo puro pag-antos lang. Pero bisan tuot, o ang unang
naka-attract kanila ay ang mga milagro sa Ginoo, doon na paghihapoy posibilidad nga maluwas sila sa ilang mga kalag parehas ni Nicodemus nga nagsugod gihapon sa milagro. Sa kita nga mga Kristohanon karon nahimutang Kristohanon, halimbawa sa ako nagsugod man gid sa kuan sa panimalay namo, ako na lang ang ulahi nga na born again. Nakita ko sila nga, uy, wala na kabaguhan nila. Wala man ko naguban sa pagsimba nila dito sa Manila. Wala na kabaguhan na. Agod nga pipila to ka sa kabulan no siguro. Simba-simba na sila. Ako naman ang kabilin sa walay. Naguban ako sila. E mura na nakita na ako nga kabaguhan. Gwapo unta ng anak magpadayon. Parehas ni Nicodemus, nakasakit siya mga milagro, wala siya mohunong, nagpadayon siya. Pag-abot sa pagkaugma siguro, pagkagabi giadtuan niya ang balay ni Jesus Christ sa gabi o nangutana siya sa gipamuhat sa atong Ginoong Kristo. Nagpadayon si Nicodemus hangtod sa iyang pagkamatay sa atong Ginoong Kristo. Nagpadayon siya. Nagsugod sa milagro, wala mohunong, bisag wala na milagro, nagpadayon, bisag wala na milagro, bisag wala na panalangin, padayon lang yapon. Munang insaktong pagtuo. Sabi ni Habakuk, nga bisag wala na mga baka siyang pastulan, sa iyang umahan wala na ani, parang inana, magpabilin paghihapon siya, magdaig paghihapon siya sa atong Ginoong Diyos. Munang insaktong pagtuo. Wala makabase sa panalangin, nakabase mismo sa atong Ginoong Kristo o sa iyang written word. So, si Nicodemus, atong lakbayan si Nicodemus. Saka chapter 6 verses 24 to 25 ng the Gospel of John, verse 24, sa pagkatinuod sa pagkamatikod sa mga tao nga wala na dito si Jesus o ang iyang mga tinunan na nakay sila sa mga sakayan og nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakita na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus ka pa miabot dinhi. So lami pa Mateo, no? Kanus apa, kuan kay sila, cheering kay sila. Kini kahang mga tawhana nga agresibo gyung nagpangita sa Ginoo, kung sa atong pananaw karon luwas ka kini sila. Tawon nga nang giistorya ngayon nga. Mula gidit man ta makahukom, no? Pero ako pwede kong mahukom. Pwede kitang mahukom. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, matod pa niya, kung kamo ay mahukom, maghukom kamo sa kamatuoran kayon nga tan-aw gyud ninyong eksakto. Pero delikado kung ang atong paghukom ay kuan. So, maghukom ta sa usa ka tawo according sa written word of God. Kung dili siya tao nga wala siya pagtuo sa Ginoo, matod pa sa Ginoo, wala gid siya. Nagi-post datong kuan. Nagi-post datong karong si Manaha nga artista dato siya. Artista mo di ko kailang artista dahil akong mga kailang artista ka sa akong kapanahonan ra. Sila ni Fernando Po, Lito Lapid, Gary Valenciano, kita ba niya? Pero kanang mga bago karon wala nakakabalo na. So nag-post siya. Amo na Christian, mura Christian sa siya. Matod pa niya nga, ang mga pastor unta maghunong na sa pag-judge sa mga bayot. Bayot ba to? Dili na bayot. Maghunong na sa pag-judge sa mga tao nga kung ang mga tao ko no, dili mo to kay Jesus Christ, maadto sa impyerno. Matod pa niya. Murang mauna ang iyang i-post. Pero lisod man kayo na. Kaya nag-ingon ang atong Ginoong Kristo sa iyang written word, pag ang usa ka tawo walay pagtuo, impyerno gid siya. Dili purgatorio, impyerno. Pero habang may buhay, may pag-asa. Mula gina nga ato nakita siya sa outward niya nga panglihok, wala siya pagtuo, dili ka simba, dili ka tuo sa Ginoo, impyerno gid siya sa atong tan-aw. Pero ang final nga judgment ana, ang final nga verdict ana, ang atong Ginoong Kristo gyapon. Halimbawa nagtinga na siya. Tapos nagtuo na dayon siya sa atong Ginoong Kristo, kay nagtinga na siya. Gracious pa yang atong Ginoo. Pero kana nga rason, tsamba-tsamba lang na siya. Tsamba-tsamba lang. Halimbawa, di nato pwedeng kontrahon ang pulong sa Ginoo, ang atong Ginoong Kristo.
John chapter 3, verse 18. Ang sige nga din, John chapter 3, verse 18. Basahon ko. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Ang tanan nga mutuo kay Jesus Christ, dili silutan. Ang isa nga silot, sa impyerno. John chapter 3, verse 18. Apan, katong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. So kontrahon mo niya, klaro magayo. Kung dili siya mutuo kay Jesus Christ, dili makita sa adlaw-adlaw nga binuhatan, impyerno gid siya. Pero mula gina, naay ko ang gyapon. Kanang singalan na. Nagapoy ko ang pasubali. Ang final judgment ang Ginoo ra. Dahil sa Ginoo man siya matubang. Pero kung kita, kung man nag-iingon sa Ginoo, tapos ipadayon nato to. John chapter 3 verse 36. Sige ingon dinhi nga kung moingon ka nga ama maluwas na sila gikontra mo na ang pulong sa Ginoo. John chapter 3 verse 36 ang sige ingon dinhi, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak ni Jesus Christ, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Tapos moingon ka nga luwas na siya bisag wala siya mutuo, gikontra mo ang atong Ginoong Jesucristo. Giupos mo siya. So muna, maka-judge ta sa according sa atong nakita sa iya. Pagihapon, may pasubali. Ang final judgment, ang Ginoo ra gyud. Unang hinungdan nga, ang mga tao nga wala pa sa Ginoo, atong gustong makapig sila nga madalagin nato sa Ginoo para maluwas sila. Muna ginatong trabaho. Muna ang trabaho sa mga Kristohano dahil matod pa sa Ginoo, dili niya gusto sa ang usa ka tawo maadto sa impierno, gusto gid niyang maluwas. Pero kung dili gid sila mutuo kay Jesus Christ, ang iyang dingon din impierno gid siya. Dili gid kay purgatorio. So that's no. Kung insakto lang ang ilang motibo sa pagsunod o dili tungod sa panalangin lang, maayos unta. Verse 26 ng John chapter 6. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo kung dili tungod kay nakakaon man kamo sa pan o nangabusog. So kauban ni siya sa gipakaon ni Jesus Christ nga 500 ka mga lalaki. Kauban ni siya nga gustong i-force nila nga si Jesus Christ himuon nilang hari para si dili ni sila gutumon. Reklamo lang dahil sila ni Jesus Christ na pang usa ka bulan na sustento. Hatag dahil si Jesus Christ. So, so nagsunod-sunod sila. So doon na ba dahil listen to know ang mga milagro sa Ginoong Hesus na atong mahisayran kung anong gibuhat niya na ang milagro. Doon na listen. Halimbawa, ang unang milagro sa atong Ginoong Jesucristo, wala na'y alak ang ikakasal, ang bridegroom. Mapahiya siya kung wala'y alak. Maunang nagmilagro ang atong Ginoong Jesucristo sa may listen nito para maipakita niya ang iyang himaya na siya ay milagrosong Diyos. Nga na sa verse 6 man siguro to ng chapter 2, ingon si Mary nga basta buhata lang ninyo ang isugo kaninyo kay Jesus Christ. So ibig sabihin, kung i-apply nato sa ato, kung unsay gingon sa atong Ginoo sa ato, wala na atong buhaton. Atong wala igingon ay kabuhatan. Pero kung maayo, buhatan ang gihapon. Wala lagaan kay maayo man. Kay labi nang wala ta nang basa sa Bible, gamay ra atong nahibalaan. Amen? Gamay ra atong nahibalaan. Ibig sabihin, pag gamay ra atong nahibalaan, gamay ra atong paghigugma sa Ginoo, no? Kay matod pa si Ginoo, if you love me, do what I command. Tumanan ninyo ang akong gisugo. So gamay ra man atong nahibalaan sa Bible, gamay ra atong nahibalaan na sugo. Kay niya amat tanan din sa sugo sa atong Ginoo. Dili lang kay usa ka gatos ka sugo ra. Nya dinhi tanan. So pag gamay ra atong nahibalaan, unsa man nato pagtuman sa sugo sa Ginoo, kung wala nato mahibali. Unsa man nato pagkaibali kung wala nato basahan ang iyang pulong. Kung gamay-gamay ra,
Ibalik ko nga mga ang purgatorio. Dito lang. Dahil kita kalangitan eh. Mudi ay na nga nung gisugo sa Ginoo ang iyang pulong nga basahon doon. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Mulahan ang mga tao nga wala mamati sa mga daotan nga tao. O ang iyang gihigugmaan daw ay ang pulong sa Ginoo. O sa pulong sa Ginoo gimeditate niya kini, gi-studyhan niya kini, gitun-an niya kini adlaw o gabi. Ingon si John ang Ginoo kay Joshua nga ba ang basahon sa balaod dapat dili ni mabulag sa imo. This book of the law shall not depart from your mouth. And you shall meditate on it. Imo kining tun-an day and night. Imo kining tun-an adlaw gabi. Ngano man para matuman mo ang tanan nga nasulat niini, so that you may be careful to do everything written in it. Lakay gamay naman nato natun-an. Di kita mo shoot sa langit. Kay gamay naman. Shoot ba yung gapon? Basta gamay nga mong gitunan, apply mo dayon, at least nabago ka. Amen? Bahala gamay, basta kanunay. Bahala gamay. Na yung mga tao nga dali na makatuon. Madali na sila makanunan. Nasa yung mga tao nga hinay. Pero bisag hinay, basta kanunay, katulong magpaspas kayo siya, tapos giundan na yung pagkapot sa unahan, wala gihapon. Bisag hinay, basta kanunay, okay lang. Okay lang. So, saan ba yung oras? Kapit na. 5 minutes na lang. Timing ko 5 minutes na lang, kaya base mo abot ito sa oras. Doon na kayo, matod pa. So, doon na kayo, matod pa sa Ginoong Hesus. Sultihan ko kamo, mangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro. So, doon na kayo, listen sa mga milagro nga gibuhat ang atong Ginoong Hesukristo maging sa atong kinabuhi. Daghan kay milagro nga gibuhat ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Ginagmay nga milagro, kung imo nang tipokon dagko na naa. Ayaw paggulat atong dagko na nga milagro ay makuan nimo, pasalamatan nimo. Ginagmay nga milagro, pasalamatan nimo dahil kung imo nang tipunon, dako na nga milagro. Para sa blessing. Ginagmay nga blessing pero kung imo tipunon, dako na nga blessings. So, unsa ba ang inyong pananaw niining mga tawhana nga nisunod man lang sila sa Ginoo tungod kay nangabusog sila sa pan? Materialistic mentality. Mo nang kadaghanan sa mga tao karon. Bisan Kristohanon, may nalagani sa islas kay buutan ni nga Kristohanon. Nag-eskwela ni para mahimaya ang Ginoo. Pag mag-graduate ni sa islas na may trabaho, kay giampon niya sa Ginoo nga makatrabaho din siya pag mag-graduate niya. Mutay gid siya kay Kristohanon siya. No. Kaya wala gisugo sa Ginoo. Wala man ta trabaho para sa atong kaugalingon. Para mahimaya ang Ginoo sa atong kaugalingon. Amen? Nag-ampo ka sa Ginoo nga makatrabaho ko. Nakay negosyo nga dako ang kita sa imong negosyo, taga nga gwapo nga negosyo. Tapos na kanay yung negosyo, walay bahin sa Ginoo. Pagkatampalasa walay pagkatampalasa ng anak no. Di ba? Nangayo samahan, gidagaan samahan, wala na dahil nadumdumi ang amahan. Unsay tawag anak? Kilatan siya sa Ginoo. So, materialistic mentality, nagasunod lang tungod sa panalangin sa Ginoo. Ilang nakita ang milagro sa Ginoo, pero alang kanila it was only an easy meal. Kaya gipakaon sila. Ang iskutan nato ani before 5,000 kang gipakaon sa atong Ginoong Hesukristo. So manang matod pa sa Ginoo, tubag kini sa Ginoo sa John chapter 6 verse 27, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundi sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sumatod pa sa atong Ginoong Hesukristo, ang mas haguan nato ang pagkaon nga mulungtad hangtod sa ikaduhang kinabuhi sa eternal life. Importante ang pagkaon nga material, pero dili nato ihurot ang atong mga oras diha. Kung sa gingon sa Ginoo, seek first the kingdom of God. Unahon gid siya. Unahon gid siya dahil siya ang first class nga Ginoo. Dili siya gusto sa salin-salin na lang sa iya. Gitagaan tag 24 oras, ang 8 oras atong ikatulog. 8 na pulo.
Ay, butang ka lang, 8. Dili, sa'yo man mga tulog din, no? Sa amo kay matulog may alas 11, pinakasayo ng alas 10. Alas 11, alas 12, matadayon, alas 6, alas 5, anak, gamay ra. Wala gyapon kay nganong unsa may imong gibuhat nganong wala. Gitagaan tag 24 hours. Tapos sa 24 hours ato pila dato ang sa Ginoo. Di ba? Pila ang sa Ginoo. Wala so tanan gyud para mahimaya ang Ginoo nagibahin ang Ginoo. Naibahin ang Ginoo. Ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madunot. Importante sa Ginoo ang material nga pagkaon dahil mga matay man ta kung di kita makaon. Tapos mapubli sa tal ita man kamot. So importante na kaso lang kauban nato siya. Kauban ginato siya. Dili nato iurot ang ato mga oras sa pagpangita sa kwarta bisag Domingo magisugo niya nga pahulay ka mo sa Domingo. O pagsimba ka mo sa Ginoo, ipadayon ang pagsimba sa Ginoo, kauban ang mga kaigsuonan nga Kristohanon. Munang gitawag nga holiday, kay simbahon nato ang Ginoo, munang gipili sa Ginoo. Pero pag-abot sa Domingo, pangita gyapon kwarta, asa naman na? Di ba? Ang atong mga financial blessings, material blessings gikan sa Ginoo. Pero ang gisugo sa Ginoo nga pagka-Domingo, magpahinga kamo o para sa ako gawin mong holy tanang adlaw. Tapos gi-appeal mo sa trabaho, wala na yung Ginoo. Matod pa na itong itsa ka ba nang nadungga nga gihatag ka og hatagan ka sa Ginoo og unom katinapay. Doon ay 7 katinapay ha, gihatagan, pero unom ra ang gihatag sa imo ang isa para sa Ginoo. Ikaon mo pa bating isa ang 7. Wala na sa Ginoo. Kung siya tawag na sa Kristohanon o sa tao nga ano na. Praise God. Sigurado gid mo sa langit. Kaya di mo din karon. Kadto mula din karon, magkaturiyo lang sa to sila. Pero magbasol sila na, kalangit gid sila. Magkaturiyo lang sa to sila. Kung dili sa pagkaon nga mulungtad kadto sa kinabuhing walay katapusan, kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Unsa kining dili daw paghago? Maghago ang mga tao sa pagkaong madaot. Unsa kini nga pagkaon? Sa tubag, pagkaong physical. Maghago man ta pero dili nato ihurot ang atong mga oras dito. Sa Domingo gapon oras trabaho. Ihatag sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Grabe ang sugo sa Old Testament. Ang sugo sa Old Testament sa Ginoo, bisan ang ilang kaumahan. Trabaho nila ang ilang kaumahan, darohon nila sa unom katuig. Pag abot sa ikapito katuig, dili na nila mahilabtan ang ilang umahan, pasagbutan nila kini kay para sa Ginoo. Pero ang ilang harvest daw matod pa sa Ginoo, ang ilang harvest sa ikaunom katuig nga ilang pag-ugmad sa yuta ay dublihon sa Ginoo. Kagatong ikapito, bisag wala na sila nag-ugmad, kauban na dito sa ikaunom. Munang gisaad sa Ginoo sa mga Israelita. Paano sa gapon na sa ato karon? Ang unong kaadlaw ato na trabaho ta na dito magtinapulan kay naghingon pang Ginoo nga ang tapulan ayaw pakana. Pagtapulan nga tao patyon sa Ginoo. Ano patyon man? Dili pa kanon. So matay ka na. Giingon na sa Ginoo. 2 Thessalonians, sa tanaw na to para sigurado 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Mag-ingon niya mga pastor o tumutumo na sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Basalas chapter 3 verse 10. Pag dili manghugas sa plato ayaw pa kana ang inyong anak. Chapter 3 verse 10. 2 Thessalonians. Luoy ba sa atong anak no? Pag di kanon. This no? Luoy ang anak no pag di kanon. This eh. No, luoy ba ya? Chapter 3 verse 10. Ng 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Chapter 3 verse 10.
Thessalonica. Sige, kus ka, class. Kus ka. Samtang diyak pa kami uban kaninyo. Gignan na mo kamo ayaw pakantaan dili mo trabaho. Ayun. Dili pakanon ang dili mo trabaho. Pat yun yun, no? Pat yun yun. Kaya di man pakanon. So di, gi-encourage sa Ginoo nga makugihong yun ang iyang katawhan. Pero kung pinsang iya gisugo, diha na yun. Magmakugihong ka sa unong kaadlaw. Diskarte kay panalanginan ka sa Ginoo. Pagabot sa ikapito kaadlaw, para gina sa Ginoo. Makauban mo ang mga Kristohanon. O magpahinga sad ka para sa imong physical nga lawas. Kaya kung wala kay pahulay, patay ang imong lawas, physical nga lawas. Sa kahago. So, buutan ang Ginoo dahil ito ang ginya. Yun na, salig lang sa Ginoo. Unahog gid siya. Unahog gid siya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Trabaho sa unong kaadlaw, ang ikapito, pahulay para sa Ginoo. Aman ka mo pa ingon, adto sa simbahan. Ang uban gani nga religion, pag ambot ang mga workers sa siguro, halimbawa sa Mormons, Seventh-day Adventist, ang tibok adlaw dili kanang makong nila, ang tibok adlaw dili sila mo adto sa mga mall. Dili sila magsuloy-suloy kay para gid sa Ginoo. Lupit ta. Oo. Sabado din sila mo adto sa mall. Diha ra gid sila. Tausahan maghapon pa sila sa simbahan. Kita kay duha ka oras sa simbahan, dagan-dagan tayo dito is in dayon. No? Kundagang kwarta. Insakto ang pag-ampo ni Hagor. Hagor. Matod pa niya nga, ang iyang pag-ampo, Ginoo! Ayaw ako pasipay-ana, Ginoo, kay basig kalimtan kita. Kaya di na ako manginahanglan sa akong pangadlaw-adlaw dahil sapian man siya. Ayaw usap ako papobriha, Ginoo, kay basig mangawat ako ug maulawan ang imong pangalan. Tungod ka na ako. So ang gusto ni Agor, sa kawikaan na siya, 29 man siguro, ang gusto ni Agor ay katamtaman lang. Dili sapian kaayo, kanang igo-igo lang, naiusa ka mo adventure o Montero ba ka? Bungalo ang house. Basta katamtaman lang, dili pobre, isang kay sapian para dili niya makalimtan ang Ginoo. Kadalasan pag nagkakakwarta, isang Domingo to asa is magliwalayo. Oo. At to sa beach dahil daghang papalit ng mga sudan. Kaya gusto na sa kayo mag-ato ka, magligo-ligo ka. Bulat ang sudan ni mo. Plus lagi. Daghang magkwarta at to sa beach. Kung wala'y kwarta gani, stay at home. Kaya makabuak ka niya sa baso dito sa kwarta na wakay bayad priso ka. So mauna. So ako ang pag-ampo ni Hagor. Pero ang sikreto kita na ang contentment. Kontento kita sa atong naa sa ato. Siguro din nila sa takoto kung siya oras na. Ngayon ko nga 5 minutes, nagyabot yun daw kuan. O tunga sa oras. Taas pa niya di ay, pero natas kuan Martes, Lunes. Sa Domingo na gid sa Domingo. Kabalik ko din yung Domingo. Dili ka ng Domingo. Basig next year. Kaya lang. Paano ba pwede mo kumabalik din kada once sa kwan first Sunday of the month. Kasi kalimutan mo sa daw. Sa kulit sa tao. Senior na ba ya? Unang panglaban ko karon. Pag nai bukan ka trabaho sa balay, senior na. So So kinahanglan gid ang atong pagtuo ay wala nakabase sa panalangin. Ato gitong kuan ni Habakuk, unsa ba tong chapter ni Habakuk na bisag wala na ay panalangin, padayon pa siya nga magdaig sa atong Ginoong Dios. Munang insaktong pagtuon nato sa Ginoo. Nakabase sa atong Ginoong Dios, nakabase sa iyang written word. Amen. Sigurado gyud nga
sa New Testament ang gikuan gyud sa atong Ginoong Kristo ang panalangin espiritual. Wala kalimti ang panalangin physical, material, pero nakasentro gid siya ang panalangin espiritual. Dahil kung naata sa panalangin espiritual, murag dili kita magkulang sa atong mga panginahanglan. Itugunin gid niya ang panginahanglan nato. Kay mo man na yung saan, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Jesus Christ. Kinahanglan lamang magtinudan na ita. Nganong gingon to sa pulong sa Ginoo? Dahil ang mga Kristohanon sa Philippians ay supported kay sila sa bulaton sa Ginoo. So walang gina nga mahal hinahinay, labi nag-senior na, basta kanunay. Hinay-hinay lang, basta kanunay kayo, mapiangan nun ka. Oo, hinay-hinay ka. Hinay-hinay. Makasabot mo sa mga kauban. Now, ang atong gihatagan og kuan ang Ginoo man makakita ang Ginoo sa atong mga relasyon nga nang inana, makakita ang Ginoo. So, manindog tang maigsoon og mag-ampo ta. Lord God, salamat kay Ginoo sa imong mga pulong, O Lord God. Salamat sa imong mga anak, amahan nga niya karon dinhi, Lord God. Nakahibalo ka Ginoo sa ilang mga panginahanglan, O Lord God. Even Panginoon, ang panginahanglan nga importante kayo Ginoo, ang spiritual na panginahanglan, O Lord God. Ibubo mo po kanila amahan sa pangalan ni Jesus kini nga mga panalangin. Financial, O Lord God, relational, Panginoon, material, O Lord God, panalangin ni sila Ginoo according sa ilang, Lord God, relasyon diya sa iyo, Panginoon. According sa ilang pagtuo diya sa iyo, O Lord God. Lord, I pray, Panginoon, na ang imong pulong, O Lord God, nga among nangatunan, Panginoon, ilang nangatunan, Ginoo, ilagi kining mai-apply sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi og sila Ginoo magapuyo, O Lord God, sa kada adlaw sa imong ilang kinabuhi, Ginoo, pinaagi sa ilang pagtuo diya sa iyo, O Lord God. Og kini nga pagtuo magresulta, O Lord God, sa maayong batasan, Panginoon, maayong binuhatan, O Lord God, para ikaw mahatagan nilang kalipay. Sila Ginoo ang mga ilaw, O Lord God, o kahayag, Panginoon, o asin dinhi sa lobihin, O Lord God. So help them, O Lord God, to be mahimugi silang mapangataw-anan nila Ginoo ang ilang title, O Lord God, ng mga Kristohanon dinhi sa lobihin, Panginoon. Salamat sa ilang mga kinabuhi, O Lord God, o salamat, Panginoon, sa imong panalangin sa matag usa ka namo, O Lord God. Daghang kay salamat sa iyo, Ginoo, bisan sa among pagpamauli, O Lord God, sa among pagpauli, Ginoo, sa bara dito sa Cagayan, O Lord God. We pray and I pray, Panginoon, sa imong traveling mercy, O Lord God, na makaabot kami dito nga maayos, O Lord God, tungod sa imong grasya ug sa imong proteksyon, Amahan. Salamat, Amahan, nining hapuna, O Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpakad sa nato ang atong Ginoong Dios. Hallelujah. Praise God. May